Sipag lang mga ka-farmers. Ka-farmers, tanin na naman tayo ng rosewood tree mga ka-farmers. Ito na rin po yung mga seedling ko mga ka-farmers. Ito po yung pinaka-suitable na edad ng ating pananim na rosewood seedling na lalong-lalo sa mga undergrassing. Kung saan po itatanim to, plano na lagyan po ng taniman po ng iba't ibang klase na kagaya ng niyog. Mas mainam ito na pananim para yung sinasabi na sustainable agriculture, para makapaiwas na rin sa sobrang init po ng panahon, yung tinatawag na climate change, at saka iwas na rin sa mga landslide, para matulungan po natin yung lupain para masustain po yung klima at saka yung taba ng lupa. Ito na rin po, umpisa na rin po tayong magkuha ng binhi po ng seedling ng rosewood seedling. Malaking bagay talaga ito mga ka-farmers, lalong-lalo na ngayon na climate change na po. Para makatulong to talaga to sa pagbibigay ng tubig ng ating lupain, para makatulong na rin po tayo sa inang kalikasan. At saka ito ngayon, dalhin ko na rin to para maitanim. Kagaya nito ka-farmers, ito rin yung dati kong tinaniman po ng kahoy. Ito po yung mulabi tree ng mga ka-farmers. Ano na rin po, mahigit 5 years na yan po. Ito pong kahoy, isang pinakamagandang kahoy, lalo na sa tanim nito. Napakaganda talaga ito, matibay. At saka ito na rin yung sa likuran ko, ito na rin yung mulabi. Kagaya na po ka-farmers, yung malaking mga matataas na kahoy. Pagkaloy. Dito na rin tayo mga ka-farmers. Umpisa na rin tayo magtanim ng rosewood seedling mga ka-farmers. Ito ka-farmers, yung paraan po sa pagtatanim ng ating ganito mga ka-farmers, itong rosewood tree, siguraduhin po natin na tama-tama lang yung sukat simula dito sa pagtanim natin hanggang doon sa puno ng nyog na aabot po ng 5 metro. 5 meters po yung kinakailangan para yung canopy nito at saka yung canopy ng
yung tinanim na nyog hindi gaano mag-abot mga ka-farmers. Yan po ang mga paraan. Tinanim ito para makatulong na rin sa ating mga lupa, lalong-lalo na sa mga matitirik na lugar na lupain. Yung ginawa ko mga ka-farmers, hiniwalay ko po yung lupa na topsoil at saka yung sa ilalim na lupa para yung mataba na lupa maibalik sa ilalim. O, pwede na po mga farmers. Siguraduhin po natin yung puno ng ating pinagtataniman na hanggang dito yung lupa. At saka ito ngayon, tanggalin na natin yung plastic. At saka ito na ang umpisa sa pagbabaon sa lupa mga ka-farmers. Isa mga ka-farmers yung topsoil. Ibaon sa ilalim at saka yung outer yung nasa ilalim na lupa. At saka mga ka-farmers, lagyan natin tandaan, baka may mga tao dito na madaan ito tapos hindi nila alam. Lagyan natin ng palatandaan. Ito na rin mga ka-farmers. Sa ganito kataas na kahoy, mabilis itong tumubo at saka ano na rin, iwas na rin tayo sa maintenance dahil mataas na po, mabilis po yung pagtubo. At saka ito na rin po mga ka-farmers, nakatulong na rin tayo sa inang kalikasan para po malabanan natin yung climate change. Lalong-lalo ngayon, tumaas na po yung temperatura ng ating Mother Earth. Para na rin makatulong, nagtanim na rin si Jojo the Farmers ng isang magandang kahoy. Makatulong talaga to. Makatulong na rin to sa tumataas na temperatura ng ating mundo na Mother Earth. At saka salamat na rin sa viewers. Paki-like na lang at saka share, comments, paki-follow na lang kay Jojo the Farmer. Isang tutorial video naman tayo mga ka-farmers. At saka salamat na rin sa panonood. More power mga ka-farmers.